how God sees them. So sabi nga per the last slide, abide in me. So how do we do this? It's really difficult, no? Mahirap talaga na mahalin ng iba. Ang hirap na mahalin mo sila more than yourself. Mahirap na mahalin mo sila as you love yourself. It's really difficult, no? Pero sabi dito, how can we do this, no? Paano natin magagawa yun, no? Again, apart from God, we can do nothing. Sabi dito, abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruits. Yung fruit na yun nga, yung love. Diba? The fruit of the Spirit ay yung love for others. Without me, you can do nothing. So without God, we can do nothing. So we can only learn to love others. We can only develop a deep love for others if we always abide in the vine. If we always abide in Christ. Siya kasing source ng love natin. Yung love na i-share natin sa iba ay hindi naman yung love natin. Kasi imperfect din yung love natin. The thing that we will share to them, to love them, is the love of God for them. So we really need to abide in the vine. So we need to pray every day. We need to practice our personal time with the Lord, to read the Bible. Parang we need to abide in the vine in personal time, especially in our personal time. Na yun ang pinaka-source natin na pag tayo nag-iisa, ano yung ating personal time with God, reading His Word, praying to God personally, yung tayo lang. So yun, yung isang way on how itong prayer meeting din po, isa rin po ito. Pero syempre, iba pa rin yung personal time with the Lord. So yun yung, doon natin makuha yung strength natin, doon natin makuha yung love, para tayong grip, para tayong host na yung love ni Lord na papasok through us and then share to others. So yun po, so yun yung wag din nakalimutan na ang source ng love na yun is si God. So therefore, we need to abide in God. Kasi pag di tayo nag-abide kay God, wala rin tayo may bibigay na perfect love. Because the love of God, the love of God is the only perfect love. Yun lang po. Good morning po. Diyos, maraming salamat, Brother Albert, sa napakagandang ibinahagi sa amin. Ano po? At very timely, dahil nga ngayon ay Love Month. Ano po? Ayan. So talagang nakaka-enjoy makinig. Ano po? At nakaka-inspire dahil nga sabi na ni Brother Albert, yung pag-ibig ng Diyos, no? Doon ang gagaling ang lahat. Kaya tayo ay umiibig din. Kaya huwag nating kalilimutan yon. No? At dapat din suklian natin yung pag-ibig na yon. Sabi nga ay, paano tayo makakaibig sa ating kapwa kung hindi pa rin naman natin napupuno yung sarili natin ng pag-ibig sa Diyos. At ang ganda rin ng sinabi ni Brother Albert na paano mo iibigin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung hindi ka marunong umibig sa ating mga kapatid na nakikita natin. Ano po? At naalaala ko din yung isang kapag ang pag-ibig mo, halimbawa may isang baso ng tubig, no, na ang pag-ibig ay hindi napupuno itong basong ito. So, hanggang doon pa lang yung pag-ibig mo. Ngayon, kapag ito ay napuno mo, yung pag-ibig na yon dapat aawas, no? So, ibig sabihin, dapat, una muna, siyempre, yung nasa commandments sa atin na love God above all, with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, no? So, yun muna. Kapag nandun na yung pag-ibig ng Diyos, umaawas, yun yung pag-ibig na pwede nating ma-share doon sa iba. Yan. Kaya napakahalaga po itong 3 P's na sinabi ng ating kapatid. Pray for others, practice to forgive always, and the perspective of God to serve others. Ang isa ko pang madadagdag dito, muli, no, katulad nung sinabi ni Pastor Angel kahapon, na pinapag-aralan din natin doon sa ating SOL3. No? Yung sabi nga, yung kay Peter, no, yung kay Peter na sinabi ng Panginoon na ang sabi nga ay, do you love me, Peter? Ayan, no? 3 beses na tinanong si Pedro.
So, una, sabi doon, feed my lamb. Yan. So, yung mga bagong mananampalataya, no, yung mga hindi nakakakilala ay pakainin daw ng mga salita ng Diyos. At yung pangalawa, yung take care of my sheep. Yan, alagaan ng mga tupa. Okay? At yung pangatlo, sabi nga ay feed my sheep. So, pakainin yung mga tupa. Ibig sabihin, tayo ay magbahagi ng mga salita ng Diyos dun sa ating mga kapatid. Yun. As leaders, so kailangan nating gawin ang mga bagay na yun. Maraming salamat, Brother Albert, sa napakagandang pagbabahagi at pagpalain ka ng Panginoon. Nagkita kami ni Brother Albert sa sa UPC. Kaya nga, ang ganda rin ng sabi niya na hindi naman tayo maililigtas nung different churches. Ang ating relationship with the Lord, yun ang pinakamahalaga. At pagdating sa langit, hindi naman siguro itatanong doon na saan ka bang church? Ayan. No? So, pantay-pantay tayo. Ang mahalaga yung ating puso. No po? Yung pure heart natin na marunong magmahal, una sa Diyos at pangalawa dun sa ating mga kapatid. At lahat tayo magkakapatid dahil tayong lahat ay nanggaling sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Ano po? Okay po. So, thank you so much, Brother Albert. God bless. Salamat po. Sige po. At pakinggan naman po natin ngayon yung mga mananalangin kung ano po yung masasabi nila at maidadagdag tungkol dito sa bahaginan pong ito. How to develop love for others. Sister Nida and Sister Irene. Good morning po sa lahat. Babasahin ko po muna yung sinabi ni Brother Albert sa Mateo 22, 37 and 39. Sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman, ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ang lawak po nga nito, at ito nga po yung dalawang command lang na binigay ng Panginoon para sa atin. Dalawa na, pero madami pa rin yun. So, yun nga po, ibig sabihin, ang kanyang topic nga po ay how to develop love for others. So, kapag ka, Nawala. Nawala? Bakit kaya nawala? Ikot po siya eh. Okay, habang umiikot. so naalala ko din dito yung sinabi niya, sinabi din niya na, sinabi rin nito ni Pastor na yung talinghaga sa puno ng ubas, na kung hindi ka nakakapit sa puno, hindi mahiwalay ka syempre. So, panatilihin na laging nakakabit sa puno, hindi ka matanggal, hindi ka maputol. Kasi pag pinutol ka, ikaw ay susunugin na lamang. So kung ikay nananatili sa kanya, syempre, marami kang mapag-aaralan, maraming advice, maraming ibibigay at matututunan. At hindi lang ito isa, marami kasi ito, yung to love others nga na ito. At hindi lamang, yun nga, sinabi nga ni Brother Albert na for the family, for others, at sa mga sister and brother, at marami pa kahit nga sa enemy, kahit sa yung mga may utang sa inyo, ay mahalin na rin ninyo. At patawarin na ninyo. Kung ay magbayad, hayaan na ninyo. Ipagkaloob na ninyo. Huwag naman sabihin, bahala ka na. Pakandila ako na sa'yo lang.